Good morning, good afternoon, good evening to everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only the present moment, and we are one. We are now on diary entry number 865 from the Diary of Saint Faustina, Adoration, first Sunday of the month. During adoration, I felt so strongly urged to act that I burst into tears and said to the Lord, Jesus, do not urge me, but give this inspiration to those who you know are delaying the work. And I heard these words, my daughter, be at peace. It will not be long now. Adorasyon, unang linggo ng buwan. Sa oras ng adorasyon, labis ang aking pagnanais na kumilos. Kung kaya napaluha ako at sinabi sa Panginoon, Jesus, huwag mo na akong pilitin. At ibigay pa ang inspirasyon sa mga taong alam mong nakapagpapaantala lamang sa gawain. At narinig ko ang mga salitang ito, aking anak, pumayapa ka. Hindi na ito magtatagal pa. I'm not very confident of the translation in Filipino, so ito po ang we will focus on the English version. Dito ako dun sa Jesus, do not urge me. Hindi ko ma-contextualize. Sabi niya, but give this inspiration to those who you know are delaying the work. I would like to think that again, Faustina she burst into tears kasi she feels that she was not in the same condition to propagate the work because she was sick. She was in the hospital. Napapansin nga natin, di ba? Tingnan nyo, every day she would write on her diary. 1 January 1, January 2, January 3. Ngayon wala siyang petsa, pero this was first Sunday of January 1937. So, meron din siyang date na. At nasa first week of the year pa yan, of 1937. Malala yung sakit niya. Kaya nga siya confined in the hospital. So, when someone is confined in the hospital, what can you do? Siyempre talagang alam mo na if you are used to doing things, halimbawa, sanay ka na araw-araw naglilinis ng bahay, nagluluto, ganyan. And suddenly, you became sick. So, nandun ka na lang sa ospital, no? As in, 24 hours a day, nandun ka lang. So you would feel you do not anymore have any use, no? Wala ka ng gamit, wala ka ng silbi. Kasi nga, nandun ka eh. Hindi mo magawa yung mga bagay na karaniwan mong ginagawa. So maybe she had that feeling kasi nga, she was so weak physically. Pero nakakabawi naman yan si Faustina. Magsusulat pa rin niya ng mga divine inspiration. Yun yung nagiging silbi niya. Hindi ordinary yung silbi. Kasi, again, during those periods na she was in the hospital, this was the time that she was able to write a lot of things that we would be able to learn. Tututo tayo. At yung mga entries niya, hindi pa masyado dito na pero makikita natin kasi kapag nagko-quote tayo, kami, no? Kasi we're teaching the spirituality. Kapag mag-quote ng mga entries ng mga nasa 1,000 something, ang lalalim. Talagang kailangang pag-isipan. Kaya parang pag nagbigay ako ng reflection to one of the entries na napakalaming content, daming
kailangan ipaliwanag. As much as I would like to say something briefly, kasi kagabi, panood ko yung TV, sabi ni Pope sa mga pare, give homily not less than 8 minutes. So, parang sa ako nga, hirap ako ng mag-explain ng entry ng diary ng 8 minutes. Kasi pag nag-edit na ako, ang dami ko nang binabawas, pero maabot pa rin ng mga 20 or 20 something minutes. Ang hirap na mag-explain. Maiksi. Parang example ko din, si St. John of the Cross, yung kanyang mga sinulat. Imagine one line, no? One line of the stanza. Halimbawa, isang stanza, di ba? May 4 or 5 lines. Yung unang line pa lang, it would take so many pages kapag gumawa siya ng commentary. So parang ganun, parang if I would say very short things or words about a certain entry she wrote, parang I would not be giving justice. Kasi nga, kung ganun kaiksi, ang hirap mag-explain na napakaiksi. Kasi nga, ang daming gustong sabihin. So dito, nung sinulat niya yan, she was again in the meditative mood kasi nasa adoration stage siya niyan. When we are doing adoration, doon ka lang, katitig ka lang sa Blessed Sacrament. Pero ang daming nangyayari. When we adore Jesus in that place, Adoration Chapel, no? Yan yung masarap puntahan. Especially if you are not feeling well, doon ka pumunta kasi tahimik talaga. We can only hear God speaks in silence. Talagang baliktad di ba? In the spiritual world, baliktad ang lahat ng bagay. Kung anong applicable sa lupa, doon hindi applicable. Kabaliktaran lagi. Sa lupa, kailangan mo munang maniwala. Okay, you have to believe first before seeing it. Sa lupa, kailangan mo munang makita bago ka maniwala. In the spiritual world, ang tinuturo sa atin, kailangan mo munang maniwala bago mo makita. So, magkabaliktad, di ba? You have sa lupa, kailangan mong kailangan mo munang mag-receive para makapagbigay. Sa tunuturo natin sa spirituality, you have to give first bago ka makatanggap ng mas marami. So those who are giving, receive the most. Those who are receiving, yan yung receiving end lang at hindi masyadong umuunlad. So diba? Ang hirap. Kailangan lagi may trust. Kasi imposible ang isang bagay. Kapag ang bagay imposible, ang kailangan mong gawin ay unang maniwala, magtiwala, manalig, no? Faith and trust. Sa mundo, ang hirap yung gawin. That is why, when we are in the state of bliss, when we go to the adoration chapel, yan yung talagang meditative state ka. Kasi sa adoration chapel, tahimik hindi ka pwedeng nag-uusal ng panalangin. Kasi iba nagdadasal Pag nagsalita ka ng prayer, no? Halimbawa, mag-rosary ka ng malakas, na-istorbo yung mga nananalangin doon. Kaya, when we are nasa adoration chapel, talagang meditative ang mood mo niyan. And when we do that, you enter. Halimbawa, kahit nagcha-chaplet ka, pero tahimik, di ba? And you enter into a certain level of oneness with God. Yun yung talaga nagkakaroon ka ng conversation with God. Kasi nga tahimik. So, ito na naman si Faustina. Sabihin niya kay Jesus, ganito.
Ano na ako. No, minsan talagang meron din siyang ano, kumbaga, sa ano natin, yung drama moments natin. Ano. Tayo naman din kasi pag nakikipag-usap din kay Lord, lalo na kapag ang laki ng problema or pinagdaraanan natin, dramatic din tayo dyan. Lord, may iyak-iyak din tayo. Ipino-pour out kasi natin yung ating emotions sa Panginoon. Mas maigi naman na sa Panginoon tayo magganon, mag-burst ng ating emotions kesa sa creatures or mga nilalang sa mundo. Kasi nga, when we confide to someone, yung tao, no, alamang pa ay hindi naman din tayo maunawaan. Karamihan hindi. Kasi nga, hindi naman nila pinagdadaanan yung pinagdadaanan mo. Because, for instance, sino ba makakaunawa sa kanya na ordinaryong mother? Di wala. Talagang napakapalad na may spiritual director, but the spiritual director is not always present. So most of the time, si Jesus talaga. Diyan lang siya talaga pwedeng umasa. Kaya minsan ang hirap din na tayo, yung pakiramdam natin, yes, Jesus is beside us. No? Pero minsan ang hirap mong isipin, okay, andyan siya. Pero hindi mo naman maramdaman, di ba? Dahil nga, hindi naman tayo ganun kasensitive. No? To feel Him. Ang dami mo kailangang effort para maniwala that Jesus is beside you. So, kaya sa mga panahon na empty, parang wala kang maramdaman kasi, no? Nandyan nga, hindi mo maramdaman. Yun yung mahirap na situation. Iniiwan tayong mag-isa ng Panginoon sapagkat gusto niya tayo matutong tumayo na parang bata na nag-aaral maglakad. Kailangan pakawalan ng ina para makapaglakad. Otherwise, kapag laging akay-akay, hindi matututong maglakad. Pero alam natin, no, kapag tayo tinutuan ng magulang natin na maglakad, ay hindi pala natin alam, no, kasi nga, bata tayo. No? Pag pinakawalan tayo, nandyan naman talaga, hindi naman tayo iniiwan, nakabantay. Kasi hindi pwedeng tuturuan tayong maglakad, hindi siya nakabantay, ng ating magulang or sino man who's teaching us to walk. Pero tayo na bata, hindi natin alam yan na nandyan yung magulang natin habang tayo nag-aaral maglakad. Yung kumbaga wala yung focus mo doon. You are learning to walk alone. Nakaano lang, yung nakaantabay lang sa likod yung magulang na. That is also the same with Jesus and God. Nandyan din lang. Kaya dahil hindi mo nakikita at nahahawakan at nararamdaman, you would still feel you are alone. At ganun ang karamihan sa dumaraan sa mga ganitong mga pagsubok. For ordinary people, kapag naramdaman nila na parang nag-iisa, nag-iinom, pupunta sa bar, maghahanap ng ligaya sa labas. Ganun yung ordinaryong tao na makamundo. Pero tayo, talagang, ang pwede lang talaga natin gawin during those moments ay manalangin. Dagdagan ng panalangin. Panalangin pa rin talaga. Kasi nga, yun lang yung makapagbibigay ng kalubagan sa ating kalooban. And again, sabi dito, inulit na naman ni Jesus, my daughter, be at peace. It will not be long now. Hindi na ito magtatagal. So, ka lang, no? Cool ka lang, chill kaya, ka lang, relax, no? Malapit na, yung minimithi mo, malapit na. Hirap ka na. Malapit nang matapos. Anak ko. Kasi ikaw man ba yung magkasakit ng ganito? Gugustuhin mo rin na matapos na. Kasi ang hirap. Ang hirap na. May mga ganong pakiramdam. And yun nga, sa ordinaryong nandito sa mundo, kapag may ganito kang sakit, hinihiling mo na tayo. Ka na. Tapos maging matapos na yung paghihirap mo. For others na hindi talaga makahintay at hirap na, they would take their own life, no? Mag-suicide, ibang hindi kinakaya. But again, it's not the answer.
Kaya nga dapat mataas ang spirituality. Para yung tinatawag na tolerance, pain tolerance, mataas din. Hindi lamang sa physical pain, kundi yung mga pain na nasa puso lang, sa loob lang natin. Yun yung mahirap yung meron kang galang pain. At yun yung kailangan natin palakas. Tolerance to pain. So it won't be long. Ilang buwan na lang actually siya. Pinaalala mo ni sa Kalimesos. Hindi na yan. So, tingnan natin bukas kung ano ang magiging emotional level or spiritual level ni Faustina. Whether makaka-get over na siya uli, makakabalik na siya sa usual state na highly inspirational.